So, hello guys, what's up? It's me again, Alicia nyo, at nagbabalik ulit para sa ating panibagong video. Alam nyo ba mga minamahal, na sobrang yabang ni Senator Bato de la Rosa, sobrang taas ng kanyang apog para pagsalitaan ng ganong-ganong salita lang itong si Paduano. Nakala mo naman, kaya niyang tapatan yung level na inapakan ni Paduano noong siya ay miyembro pa lamang po, mga minamahal, ng komunistang armadong grupo. So ngayon, ano ba yung sabi ni Bato de la Rosa? Ang yabang ni Bato eh. Tingnan niyo itong sabi niya oh. Sabi ni Bato, kung matapang siya, itong si Paduano, na dati daw pong miyembro ng CPP, dapat doon daw siya sa Mindanao nakikipaglaban. Hindi ko naririnig yung pangalan niya sa Mindanao. Lumabas lang yung pangalan niya, ngayong congressman na siya. Hindi ko kilala yung taong yan noon. Yan yung sabi ni Bato de la Rosa. Diyan pa lang i-debunk na natin yung sinabi niya na kung matapang siya, dapat doon siya sa Mindanao. Ano yung gusto mong palabasin? Mga taga Mindanao lang yung matatapang? Ha? Mga taga Mindanao lang yung walang kinakatakutan? Na yung Negros, pucho-pucho lang yung pakikipaglaban dyan sa sa insurgency. Ayun, kapal naman ang mukha mo, Bato de la Rosa. Ikaw gumraduate ka, PMA. Pero hindi ka na-assign sa bundok, tandaan mo yan. PMA graduate ka, pero PNP ka. Oh, sa PNP ka, hindi ka nag-AFP. Hindi ka na-assign doon sa bundok. Kaya huwag kang mag-aamok at huwag kang magyayabang na kaya mong tapatan yung level ni Paduano. Dahil si Paduano, ang dami niya na pong ginawa para meron siyang patunayan sa kanyang sarili patungkol nga po dito sa pakikipaglaban. Ilang militar na yung pinatumba niyan. Kung alam mo lang. Kaya nga bumuo ng grupo itong si Paduano, mga minamahal ng Revolutionary Proletarian Army. Oo, meron silang grupong ganyan. Humuwalay sila mismo sa komunidad nilang CPP. Bumuo sila ng grupo, which is yun po yung kinakatakutan ng ibang military forces. Kapag naririnig yung Revolutionary Proletarian Army or yung RPA, natatakot at naiihi na yung ibang military forces kasi alam nila kung gaano kalakas yung RPA army na yan. 'Di ba? Itong si Bato de la Rosa, ang yabang-yabang mo. Kala mo naman, ang tapang-tapang mo. Ang sobrang yabang ni Bato. Noon pa, doon sa issue pa lang ng ICC, ano yung sabi ni Bato? Go ahead, Trillanes, make my day. Ngak-ngak ka ng ngak-ngak dyan. Di ba sinabi yan noon ni Senator Bato de la Rosa? Tapos bigla nating malalaman na, hindi, hihingi ako ng tulong sa Supreme Court para sa clarification kung pwede nga bang maghimasok ang ICC sa bansang Pilipinas kahit walang jurisdiction. Pag ganun-ganun ka pang punyemas ka, kala ko ba matapang ka? Tapos sasabihin mo, no, natatakot akong makulong kasi hindi ko na makikita yung mga apo ko. Gawa-gawa ka ng kasalanan, tapos takot ka. Tapos ngayon, lalaitin mo itong si Paduano na kung matapang ka, doon ka sa Mindanao. Eh, ikaw nga, kung matapang ka, dapat humaharap ka sa mga hearing eh. Partida, hindi mga komunistang teroristang grupo yung kalaban mo doon. Hindi ka nakikipagbakbakan, bunga nga lang, hindi ka makadalo. Hindi ka maka-attend. Kaya yabang-yabang mo naman. Kapal-kapal naman ang mukha mo. Diba? Ano nga ba yung background ni Paduano, mga minamahal? Ito Oh, tingnan nyo. Merong political party, itong si Paduano, na abang lingkod from 2012. Meron din siyang other political affiliation sa Revolutionary Workers Party noong 2012. Naging politician daw siya. At yung rebel career niya ay RPA 1996 hanggang 2012. Diba? Naging commander siya ng Revolutionary Proletarian Army. Ganyan po katapang at katikas itong si Paduano. Hindi mga minamahal, sa madaling sabi lang nito, kaya tinitira ni Bato de la Rosa, itong si Paduano, itong si Congressman Paduano, actually hindi lang si Paduano pati si Acop. Oo,
tinitira ni Bato de la Rosa. Kaya niya tinitira yung dalawang kongresista na yan. Kasi nakita sa House Quad Committee hearing na may malaking ambag. Itong si Bato de la Rosa, dito nga po sa drug syndicate at dito po sa war on drugs. Napaos pa si Mima. 'Di ba? May malaki pong ambag sa krimen itong si Bato dito nga po sa war on drugs at AJK, extrajudicial killings ni former President Duterte. Yeah? Pinalabas nila, in-smokescreen nila na they hate drugs. Ayaw nila sa droga. But it turns out, mga minamahal, na it is just a smokescreen lamang. Pero yung totoo, sila po yung nagmamanifesto, sila di umano yung nagde-deliver, yung supplier ng mga pinagbabawal na gamot. So yung endpoint, mga minamahal, yung ending, yung pinakaduluduluhan ng hearing ng House Quad Committee hearing, ang itinuturo dito si Bato de la Rosa, si Bongo at si former President Rodrigo Roa Duterte. Kaya galit na galit itong si Bato de la Rosa dito kay Paduano, dito kay Acop, kay Abante, kay Dan Fernandez. Kasi nayuyurak yung kanilang pangalan dito nga po sa katotohanan. Naka-counter sila eh. Yung kesyong sasabihin nila na, oh, ayaw namin sa mga corrupt na public official. And it turns out, sila pala yung corrupt. Diba? Ayaw nila mga minamahal sa mga kesyo ganito-ganyan. And it turns out na sila pala yung namamahala ng mga ganon. Diba? Ayaw nila sa droga, pero malaman-laman natin, sila pala yung mga mafia na totoo. So, yun po yung nakita mga minamahal. Findings yan ng House Quad Committee hearing. Ito nga yung sabi Sabi dito, nabudol tayo. Sabi ni Acop, Digong led crime syndicate na booking sa Quadcom. Ladies and gentlemen, the Quadcom has started to uncover the grand criminal enterprises, and it would seem that the center of it is a former President Duterte. Sabi ni Antipolo City 2nd District Representative Romeo Acop. Diba? So sila po yung naging yung naging endpoint ng House Quad Committee hearing. Kaya yung mga tumitirada sa kanila, tinitirada din nila. Matagal na yung issue ni Paduano. Yung kanyang pagiging rebel, yung kanyang pagiging communist. Bakit inuungkat mo pa yan? 'Di ba? Tapos magyayabang ka na, dapat kumatapang siya na komunista, dapat doon siya sa Mindanao. Ikaw, kung matapang ka na PMA graduate, bakit hindi ka pumasok sa AFP at lumaban sa bundok, sa insurgency? Well, kung sa bagay, hindi din naman gagalawin ng mga komunista itong si Bato. Kaibigan ni Duterte yung mga komunista noong siya ay alkalde. 'Di ba? Yan yung sabi ni Miriam Defensor. So, safe itong si Bato de la Rosa. Kaya huwag kang magyabang kasi hindi mo pa kaya yung tinatapakan ni Paduano. Hindi mo pa nagagawa yung level na naabot niya, na na-reach niya bilang commander ng CPP. Ay, naku Bato. Pinapahiya mo na naman yung sarili mo. Diba? Mga minamahal? Alright. So, yun po. Pahingi na lang po ako ng likes, comment, and pakishare mga minamahal itong video na to para magkaroon po tayo ng magandang algorithm. Yan lamang po yung aking hinihiling. Christmas gift ko, Christmas wish ko na yan. Pakitupad na lang po. Like, share, tapos pakisubscribe nitong ating munting channel para makatulong kayo sa ating pagtaas ng ating algorithm. So again, it's me, si Alicia nyo, at nagbabalik ulit para sa ating panibagong video. Maraming salamat mga minamahal.